Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ituloy na po natin yung pagsagot ng mga EPS topic related questions dito sa Book 1. So Chapter 23, simulan po natin sa reading part. So yung instruction po dyan is the same. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So again, yung meaning lang po niya, piliin yung sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. Again, pipiliin lang po natin yung sentence na tama yung naka-underline dito sa mga choices na ito. So isa-isahin po natin. Simulan natin sa number 1. So sabi sa number 1, 배가 아프는데 약이 있어요? So yung naka-underline po is 아프는데. So yung tinitest po sa atin dito is yung paggamit sa conjunction na nunde, yung ende, tsaka yung unde. So ano ba yung meaning nitong mga ito? So ito po ay conjunction. Yung translation niya sa English is and, but, or so. Pwedeng and, pwedeng but, pwede rin kung so. Depende sa context ng sentence. So yung pinakagamit po kasi nito is para magbigay po tayo ng background information para mas maintindihan ng kausap natin kung ano man yung gusto nating iparating o sabihin. So sinunde, eto po sinunde, ginagamit yan o kinakabit po yan sa mga verb stem. So, kapag verb, nunde ang gagamitin. Or sa yung last syllable is itta. So again, dinidikit sa mga verb stem or sa mga itta or opta ng mga verbs or adjectives. Si ende naman po, dinidikit po ito sa mga adjective stem kapag yung last letter ng stem is a vowel. Adjective ending in vowels. Adjective na nag-e-end sa vowel. Ito namang si unde, ginagamit po ito sa mga adjective stem na nag-e-end sa consonant. Maliban sa L. Yung L sound consonant. So tingnan na natin tong number 1. Kung tama ba ito o hindi. So yung naka-underline is apununde. So apununde, yung root word po natin dyan is apuda. Meaning to be sick or to be hurt. Masakit or masaktan. So yun po yung meaning niya. So apuda, to be sick, is an adjective. So kunin mo muna yung stem. So yung stem natin is apu. No? Check mo yung last letter ng stem. Yung last letter ng stem is vowel. Yung vowel na u. Ang sabi po sa rule, kapag yung adjective nag-e-end sa vowel, ang kinakabit dapat is si n, de. So dapat, lagyan lang to ng n and then de. So ito dapat yung tama. Apunde. Apunde. So since mali, yung naka-underline, kaya mali po yung number 1. So yung correct sentence dapat is 배가 아픈데 약이 있어요. So translate natin. Pe. So pe, ibig sabihin po niyan is chan, stomach. Merong subject particle lang. Apunde. Apunde. So ibig sabihin, masakit or to be hurt. Merong ende, so yung meaning niya dyan is so. Kaya naman sa Tagalog. So ibig sabihin, masakit daw yung tiyan niya, kaya naman, yagi isoyo. Yak, meaning po niyan is medicine, gamot. And then isoyo, meaning to have. So ibig sabihin, meron ka bang gamot? Do you have medicine? So translate po natin itong sentence. Sabi po dyan, meron ka bang gamot?
kasi masakit yung tiyan ko. So yun po yung ibig niyang sabihin. So again, mali po yung number 1 kasi mali po yung pagkakagamit kay ende. So burahin po muna natin and make sure po na iti-take note po yan. Yung sabi sa number 2, 주소를 모르는데 어떻게 해요? So yung naka-underline po is 모르는데. So kunin natin yung root word. So yung root word po natin dyan is muruda. Muruda, meaning to not know. Hindi alam, no? Hindi alam. So yung stem natin is muru. So ano ba tong muruda na ito? Verb ba siya or adjective? So muruda, to not know, is verb. So kaya ito yung susundin natin. So yung idadagdag natin is nunde. So nunde yung idadagdag natin sa stem kasi verb or action word po yan, yung muruda. Murununde. So same po doon sa naka-underline sa number 2. So meaning tama yung number 2. So ito na po yung sagot na hinahanap natin. So translate po natin para madagdagan yung vocabulary po natin. So juso. Juso, ibig sabihin po niyan is address. Juso with object marking particle. Morununde, ibig sabihin hindi ko alam. No? I don't know. So dito sa sentence, pwede po natin gamitin as so, yung translation niya. Otoke heyo. So otoke heyo, ibig sabihin, what should I do? So anong gagawin ko or paano ang gagawin ko? So yun yung ibig niyang sabihin. Sabi niya, paano ang gagawin ko? Kasi hindi ko alam yung address. Sa English, pwede rin po siyang I do not know address. So what should I do? So tama po yung naka-underline. Kaya ito po yung sagot sa number 1. Translate pa rin natin tong number 3. Tingnan natin kung bakit sila naging mali. Sigurahin muna natin. Okay, sa number 3 sabi, 기숙사에 가운데 같이 갈까요? So yung naka-underline is 가운데. So kunin natin yung root word. So yung root word po dyan is kada, meaning to go. Kunin mo yung stem natin is ka. And then, ano ba tong kada? Verb ba siya or adjective? Of course, kada is a verb. Action word po yan. So ito po ulit ang susundin natin, yung nasa una. So ang idadagdag dapat dyan is nunde. So verb stem plus nunde. So kanunde. Ito po yung tama. So mali, yung nakalagay sa number 3, kaya po siya naging mali. So translate natin. No? So gisuksa, ibig sabihin po niyan is dorm, dormitory. Merong location particle. Kachi. So kachi, ibig sabihin together. Yung kalkayo, ibig sabihin lang po niyan is shall we go. So ibig niya sabihin, I will go to the dormitory. So, I will go to the dormitory. So, shall we go together? Sa Tagalog, punta ako sa dormitoryo. Kaya naman, gusto mo bang sumama? So again, mali yung naka-underline. Kaya mali yung number 3. So burahin po muna natin. Okay, dito tayo sa number 4. Sabi, 오늘은 더운데 내일 만날까요? So yung naka-underline po dyan is 더운데. So yung root word natin dyan is 덥다, meaning to be hot. Mainit. So kunin mo yung stem. Yung stem mo is 덥. So ano ba tong to be hot? Verb or adjective? This is an adjective. Hindi naman to action word. So ang susundin po natin dyan is either isa dito sa dalawa. So bago natin yan kabitan ng ende or unde, kailangan muna nating i-apply yung irregularity niya. Kasi po ito is the irregular na adjective, itong dopta.
So yung rule niya, tatanggalin mo muna yung P, papalitan mo ng U. And then, saka mo pa lang siya pwedeng i-conjugate o dikitan ng kung ano-anong grammar. So, ano kayang ididikit natin dyan? Nag-end sa vowel yung stem natin. So, of course, dapat ang idadagdag is ende. So, ganyan. Ito po yung tama. Do-unde. Do-unde. So, since mali, yung naka-underline, kaya mali din po yung number 4. So, translate pa rin natin. Sabi niya, unul. Unul is today, ngayong araw. Merong topic particle. Neil meaning tomorrow, bukas. Manal kayo, ibig sabihin shall we meet. Sabi niya, today is hot. No? Mainit ngayong araw. Kaya naman, shall we meet tomorrow? Today is hot, so shall we meet tomorrow? So yun po yung translation niya. So again, mali yung naka-underline, kaya mali po yung number 4. Make sure po, napakitandaan yung way ng pagko-conjugate kay nunde, ende, tsaka unde. Gamit na gamit po na grammar pattern yan sa exam. So dito naman tayo sa number 2. So yung instruction po dito is 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, nakita mo yung term na 빈칸, ibig sabihin that's fill in the blanks. Yung ibig sabihin kasi ng instruction na ito is piliin yung pinakatamang ipapasok o ilalagay sa blank. So, fill in the blanks. So, basahin natin tong sentence na ito. 저는 고향에 물건을 보낼 때 blank 우편을 이용합니다. So, translate muna natin to. So, 저는 ay 고향의 hometown. Meron lang location particle. 물건, ibig sabihin item or objects, mga bagay. With object particle, 보낼때. So, 보낼때, combination na po yan ng verb na 보내다, meaning to send, and yung grammar na lte. So, when sending, yung meaning niya. Kapag nagsisend or nagpapadala sa Tagalog. Upyon. Upyon, ibig sabihin lang po niyan is mail. Object particle, 이용합니다 naman, ibig sabihin to use. So yung translation niya in Tagalog, gumagamit ako ng blank na mail kapag nagsisend ng item sa aking hometown. So ano kaya yung uri ng mail na ginagamit niya? So yun yung aalamin natin. So burahin ko po muna ito, then proceed tayo sa kasunod na sentence. Sabi niya, 비행기로 보내기 때문에 배보다 비싸지만 빨리 도착하니까 좋습니다. Translate natin to. 비행기. So 비행기 is airplane. So dapat alam niyo to, aeroplano. Merong ro. So ro by using sa pamamagitan ng 보내기 때문에. 보내기 때문에 ibig sabihin lang po niya because I'm sending. Dahil nagpapadala ako in Tagalog. So yung key temoni po kasi, yan yung because dyan. And then yung verb is buneda, meaning to send. So dahil nagpapadala ako by plane, by airplane. So yun yung sabi sa unang clause. Basahin natin yung kasunod. Pe. So yung pe is ship. Barko. Merong Buddha. So yung Buddha, dan, pwede rin compared to or kumpara sa in Tagalog. Bisajiman. So, bisada is an adjective meaning expensive, mahal. Merong jiman. So, yung jiman is bad. Pero, sa Tagalog. Pali. So, pali is quickly, mabilis. Dutsakada po yan to arrive na merong nakadikit na nika because.
So because it arrives, dahil dumadating in Tagalog. Jusumnida, ibig sabihin to be good, to be nice. So ulitin natin. So sabi sa unang clause, dahil nagpapadala ako by airplane, mas mahal kaysa sa barko. It's more expensive than by ship. Pero dahil mabilis dumating, so it is good. It is nice. Jusumnida. So yun yung ibig sabihin ng second sentence. Sigurahin na po muna natin. So yung clue mo dito is itong bihenggi. Bihenggi. So ano ba tawag sa uri ng mail na gumagamit ng bihenggi or ng airplane? So of course, the correct answer is number 1. Hanggung. No? Hanggung. Hanggung upyon po kasi, ibig sabihin po niyan is air mail pag pinagsama. Air mail. Hanggung upyon. Yung pagpapadala ng package gamit ang eroplano. Ayan lang po, yung may kinalaman sa eroplano dito sa choices. So that's the correct answer. So bakit hindi pwede yung number 2? So sonbak, upyon, ibig sabihin kasi niyan is yung pagpapadala ng packages gamit yung barko. So sonbak, upyon. Sea mail, no? Parang ganun siya. Ilban naman po is regular. So, ilban, upyon, regular mail pag pinagsama. So, again, hindi naman regular mail yan kasi nga gagamit tayo ng eroplano. Number 4 naman po is registered, dunggi. So registered mail. So again, isa lang, yung may kinalaman sa eroplano dyan, that's number 1. Kaya yan po yung tamang sagot. So ibig niya pong sabihin, gumagamit daw siya ng airmail kapag nagsisend ng items sa kanyang hometown. Sabi kasunod, dahil nagsisend gamit ang eroplano, kaya mas mahal compared to ship. Mas mahal kesa sa barko, pero maganda dahil dumadating ng mabilis. So yun yung ibig sabihin po ng sentences na iyan. So again, correct answer is number 1. Dito naman tayo sa 3 and 4. So instruction po dyan is 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Ibig sabihin lang po niyan is kumpletuhin yung sentence, piliin yung tamang expression na ilalagay o ipapasok sa blank. So parang fill in the blanks lang po ito, no? So basahin po ulit natin itong sentence sa number 3. So sabi po dyan, 어제 우체국에 가서 선물을 보냈습니다. So 어제. So 어제 is yesterday, kahapon. 우체국 is post office. Merong which is a location particle. Etong kaso, meaning lang po niyan is to go, and may nakadikit so, and then, no? So, and then yung meaning niya, may sequence. So, to go and then. Go and then. So, 친구, ibig sabihin po is friend. May ege. So, ege, ibig sabihin lang po niyan is for or to. Sa Tagalog, para kay, no? Or kay. Sonmul. Sonmul is give, regalo. Merong object particle and then bonesumnida, past tense ng to send. So send. Nagpadala, nag-send. So sabi niya po dyan, pumunta ako ng post office kahapon. And then, nag-send ako ng gift
para o patungo sa aking kaibigan. So yun yung ibig niyang sabihin sa first sentence. So burahin po muna natin, continue tayo sa kasunod. Second sentence, sabi, 일반 수포로 보냈으니까 친구가 사흘 후에 blank. 일반 수포. So, 일반 수포, ibig sabihin lang po niyan is regular package. Regular parcel or regular package. May ro, ibig sabihin po ulit is by or sa pamamagitan ng or through sa English. 보냈으니까. So, 보내다 meaning send. Past tense lang to send. May unika ulit because. So, ibig sabihin ng unang clause, because I sent it by regular package. Dahil sinend ko sa pamamagitan ng regular package, tuloy natin yung kasunod. 친구. 친구 again, friend, with subject particle. Sahul. So yung sahul po, ibig sabihin po niyan is 3 days. 3 araw. Kue, ibig sabihin after, pagkalipas. Blank. So kumpletuhin po natin yung sentence. No? So again, sabi niya, dahil sinend ko sa pamamagitan ng regular package, mapablank iyon ng aking kaibigan after 3 days. So ano kaya yung tamang verb na ilalagay natin dyan? So nagpadala siya para sa kaibigan niya. So ano kaya yung tawag sa action na yun na gagawin naman ng kaibigan niya kapag merong pinadala para sa kanya? Number 1, 보낼 겁니다. So again, yung verb po natin dyan, 보내다, meaning to send. Merong el 겁니다, which is a formal future tense conjugation, meaning will. Gagawin pa lang yung action. So will send ang meaning po nito. So, tama kaya yan? Nagpadala siya sa kaibigan niya. So yung kaibigan niya naman will send din. Masisend daw ng kaibigan niya after 3 days. Tama ba yon? So mali po, no? So syempre, yung kaibigan niya yung pinadalhan niya ng package. So hindi yon isi-send ng kaibigan niya. So hindi yan yung verb na hinahanap natin. Number 2, 받을 겁니다. So yung verb natin dyan, 받다, meaning to receive. And again, meron pong 을 겁니다, meaning future tense, formal. So ibig sabihin po nito is will receive. Tama kaya yan? So because I sent it by regular package, my friend will receive it after 3 days. So yan po yung tamang sagot. Siyempre si friend ay pinadalhan, yung gagawin niya is tatanggapin niya yon. So marireceive niya yon. So marireceive niya yon after 3 days. So that's the correct answer. So burahin po muna natin. Tingnan natin tong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. So number 3, 붙일 겁니다. So yung verb po natin dyan, 붙이다, same lang po yan ng meaning kay 보내다. Meaning din po nito is to send. And may el 겁니다, formal future tense ulit, meaning will. So will send. No? So again, hindi magsisend yung kaibigan niya. Ang gagawin lang ng kaibigan niya is i-receive yung package na pinadala niya. So marireceive niya yon in 3 days. So hindi yon to send. So X yan. Number 4 naman, bakuda, meaning to exchange. Merong el 겁니다, again, will. So will exchange ang meaning po nito. So hindi naman yun i-exchange ng friend niya, kaya X din po yan. Again, correct answer is number 2. Dito naman tayo sa number 4. So burahin po muna natin. Number 4, ang sabi po dyan,
택배를 보낼 때는 먼저 상자를 잘 So translate po natin to. Tekbe. So tekbe, ibig sabihin po niyan is delivery or parcel, package. Merong rul, which is an object particle. Buneda. So buneda, to send. Merong elte. Elte meaning when or kapag sa Tagalog. So when sending. When sending. Meron lang pong time particle and a topic marking particle. So yan yung pinag-uusapan sa sentence na ito. So ibig sabihin, kapag nagsisend daw ng delivery or package, monjo. So monjo first. Unang gagawin, first. Chal lang. So sangja meaning box. Yung chal meaning well. So dapat daw i-blank ng mabuti yung box. Yun yung ibig sabihin ng second clause po na iyan. So again, kapag nagsisend daw ng package, dapat daw i-blank ng mabuti yung box. Sabi sa unang sentence. So ano kaya itong missing dyan? Tuloy natin sa pangalawang sentence. So, kurotji anum yun. So, kurotji anum yun, ibig sabihin lang po niyan is if not or otherwise. So, ibig sabihin, kung hindi ganon, pesong junge. Pesong is delivery. Yung jung, ibig sabihin, sa kalagitnaan ng delivery or habang dinideliver. So during, no? Pwedeng during. During delivery. Merong time particle na e. Sangja, again box. Ane, meaning inside. So draw in din, ibig sabihin lang po niyan is to contain. No? Nasa loob ng mga mulgon. So mulgon is items, gamit. Kejil sudo is sumnida. So yung verb po natin dyan is kejida meaning to break. To break, mabasag. Merong grammar pattern na el sudo is sumnida. Ibig sabihin lang po niyan is might. So if not, kung hindi ganon, yung mga gamit na nasa loob ng box habang dinideliver ay pwedeng mabasag. So yun po yung translation niyan in Tagalog. Or sa English, ibig sabihin, if not or otherwise, items inside the box might break during delivery. So, ano kaya pwede natin ilagay dyan sa blank? So, number 1, pujang heya hamnida. So, pujang hada, yung ating verb po dyan, meaning to pack. No? Pack or to wrap. No? To wrap up. So, yun yung meaning ng pujang hada. Meron lang po nakadikit na conjugate na heya hamnida. So, pag naging heya hamnida, ibig sabihin po niyan may something na necessaryong dapat gawin. So, sa English, parang must or should. Dapat sa Tagalog. So, dapat daw ipack ng mabuti yung box kapag nagsisend ng package or delivery. So, ayan na po yung tamang sagot na hinahanap natin. Kasi kapag hindi daw ganon, pwedeng mabasag o mabreak yung mga gamit na nasa loob ng box habang dinideliver. The correct answer is number 1. Pujang heya hamnida. Number 2. So, pesong heya hamnida. So, pesong hada, ibig sabihin po niyan is, again, to deliver. To deliver. Deliver. Meron po ulit heya hamnida, ibig sabihin must. So, mali po yan, must deliver. Kasi hindi naman yan mape-prevent yung
pagkabasag ng mga items sa loob. So walang kinalaman sa second sentence po natin. Number 3, sabi, kaji waya hamnida. So yung root word po natin dyan is kajibu uda. Ibig sabihin lang po niyan is to bring. Dinikitan ng aya hamnida, again, must. So must bring, no? Kajigu waya hamnida, ibig sabihin must bring. So again, wala pong kinalaman yan, hindi niya rin mape-prevent yung pagkasira ng gamit sa loob ng box, kahit padalhin niya yan, no? Must bring. Walang kinalaman sa sentence po natin. So mali po yung number 3. Number 4, Sure ulyoya hamnida. So joule, ibig sabihin po kasi nito is timbangan, yung weighing scale. Merong location preposition. Yung verb naman natin dyan, uli, to put on top of, no? Ilagay sa ibabaw, ipatong. So, put on top. And then, again, merong oya hamnida, must. So, ibig sabihin, you must put it on the weighing scale. So, dapat daw ipatong sa weighing scale. So, again, walang kinalaman sa sentence po natin. Hindi niyan may-prevent yung pagkasira ng mga gamit sa loob ng box. No? Wala siyang kinalaman. Kaya mali po iyan. So, again, correct answer is number 1. So, make sure na i-take note po yung mga vocabulary na nandiyan dyan. Okay, so dito naman po tayo sa medyo long paragraph. So yung instruction po ulit dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin, read the following passage or article and please select the one that is the same with the content. So, basahin ulit natin to, piliin lang sa choices kung ano yung kahalintulad sa babasahin natin. So first sentence tayo. 사배 국제 특급 우편을 이용하면 빠르고 안전하게 외국으로 물건을 보낼 수 있고 온라인에서 실시간 조회가 가능합니다. Medyo mahaba. So, unti-untiin po natin. So, translate natin per word. Ito. 국제 특급 우편. So, ibig sabihin lang po niyan is express mail service. So, kaya tinatawag din po siyang EMS, Express Mail Service. So, ito po kasi yung mabilis na way ng pagpapadala internationally ng mga documents, parcels from South Korea. So, tuloy natin. So, merong object particle, iyong hamyon. So, iyong hamyon, ibig sabihin, if you use. No? If you use. So, kung gagamit, in Tagalog. Parugu. So, paruda meaning fast, mabilis. Quickly. Merong gu, which is end. 안전하게, safely. 외국으로. 외국으로, ibig sabihin, patungo sa ibang bansa. Other country. 물건을, so again, 물건, items, things, object, no? Items, mga bagay. With object particle po ulit, bunel su itta. So bunel su itta, buneda po yan to send na merong el su itta meaning can. So can send. Pinagsama, can send. Meron pong gu ulit, and. Online ESO. So online is online, sa internet. Merong ESO, location particles. Online. Shilshiga naman po, ibig sabihin po niyan is real time. Real time. Besong joe. So ibig sabihin naman po nito is delivery status.
So yung status po ng parcel po ninyo kung nasaan na. And then 가능합니다, ibig sabihin po is possible, posible. Pwede. So translate po natin ito. So sa Tagalog, kung gagamit ng express mail service, kaya mong ipadala yung mga items abroad or patungo sa ibang bansa ng safe at mabilis. Posible din ma-check yung delivery status real-time online. So yun po yung ibig sabihin ng sentence po na iyan. So paki-take note po ng mga vocabulary muna bago ko po burahin. And proceed na po tayo sa second sentence. Sabi, EMS로 현지 check, 옷 등은 보낼 수 있지만 음식, 약, 연금 등은 보낼 수 없습니다. So, translate natin, EMS rule. So, by using EMS or through EMS. Pyonji is letter. Sulat. Check is book, libro. Ut is clothes, damit. Yung dun parang etc. such as or for example lang po yan. Bo낼 su itta. So again, can send. No? Pinagsama, can send. Pwedeng magpadala. Kayang ipadala. Merong G-man. So yung G-man is a conjunction, meaning po niyan is but, pero sa Tagalog. Umshik, food, pagkain. Yak, gamot, medicine. Hyongum. So hyongum is cash, pera. Then merong 등은 such as, example, etc. Yung meaning niyan. Bo낼 수 없습니다. So bo낼 수 없습니다, kabaliktaran naman po ito ng bo낼 수 있다. So yung el 수 없습니다 kasi meaning po niyan can't, cannot, hindi pwede. And may bunida to send. So can't send. So pwede daw magpadala, pwede daw mag-send ng katulad ng damit, libro, or letters, sulat, gamit ang EMS. Pero, hindi pwedeng magpadala ng mga cash, gamot, at pagkain. Same po yung ibig sabihin ng second sentence. So make sure po na i-take note yung mga vocabulary na iyan. Proceed po tayo sa pangatlong sentence. Sabi dyan, 국내에서는 중요한 문서나 후가의 물품을 보낼 때 수령 확인 서비스를 제공하는 등기로 보내면 안전합니다. So isa-isahin po ulit natin to. 국내. 국내 ibig sabihin po kasi nito is domestic, no? Domestically, locally. So, ibig sabihin sa loob lang ng bansa na Korea, no? 국내에서. So, in Korea, sa loob ng Korea, domestic. Meron lang topic particle. 중요한. So, 중요한, ibig sabihin importante. Important. Merong minomodify na noun, nakasunod, yung 문서. 문서, ibig sabihin naman po niyan is documents. Dokumento. Merong na, yung na is for. Hugae mulpum, high value na mga items. Expensive items, ayun yung ibig sabihin niyan. Meron lang object marking particle. Bunelte, so again, ang sending. Kapag magsisend in Tagalog. Suryang, suryang po kasi meaning po talaga niyan is receipt, no? Yung way ng receive mo ng isang bagay, receipt. So para hindi tayo malito, pwede rin po itong delivery. Delivery, no? So since yun yung topic po natin. So receipt of delivery. So parang ganun siya. Wagin,
Ibig sabihin, to confirm, to check. Confirmation, service. Service, service lang po yan. Servisyo, with object particle. 제공하는. So, 제공하다 yung ating verb dyan. Ibig sabihin to provide. So, 등기, ibig sabihin po niyan is registered mail. May ro, ibig sabihin lang po is through or using. So, pamamagitan ng. 보내면 안전합니다. So, ibig sabihin lang po niyan, it is safe if you send. So, Tagalogin natin. Sabi po dyan, safe kung magsisend ka gamit ang registered mail na nagpo-provide ng receipt of delivery confirmation service. Kapag magpapadala ng mga high-valued items or mga importanteng documents domestically or inside South Korea. So yun yung ibig sabihin ng last sentence. So safe daw magpadala through registered mail. Kasi nagpo-provide sila ng receipt of delivery confirmation service. So ibig sabihin may inform ka once na ma-receive na ng recipient yung ipapadala mo. So safe nga naman yon kapag yung ipapadala mo is mga high-valued items or mga importanteng dokumento. So yung meaning ng last sentence. So paki-take note po yung mga yan. And dito na tayo sa choices. Tingnan natin kung alin dyan yung kahalintulad dun sa nabasa natin. Number 1. 등기로 물건을 보내면 수령 확인이 불가능합니다. So 등기로. So again, through registered mail. Sa pamamagitan ng registered mail, 물건을. So 물건 again items, gamit. Merong object particle, 보내면. So 보내면, 보내다 na may 면. So if you send, ibig sabihin. So kung magsisend. 수령 확인. So 수령 확인, ayan po, yung same kanina. Ibig sabihin, confirmation of delivery. So yun na lang, para mas madaling tandaan. Confirmation of delivery. 불가능합니다. So 불가능합니다, ibig sabihin po niyan is not possible. Hindi pwede, not possible. So hindi daw posibleng ma-confirm yung delivery or receipt of delivery kung magsisend ng items gamit ang registered mail. So kakasabi lang po natin, no? So andito yan sa last sentence, 수령 확인. And yung 등기, registered mail. Again, ang sabi po sa nabasa natin, safe kung magsisend gamit ang registered mail na nagpo-provide ng receipt of delivery confirmation service kapag magsisend ng high-valued items or importanteng dokumento. So posible pong ma-check, no? So posibleng ma-check, so hindi po yan imposible. So mali po yung nakasulat sa number 1, kaya po siya naging mali. So number 1 is incorrect. Number 2, tingnan natin, tama ba ito? Sabi, 등기는 국내 우편물을 안전하게 보낼 수 있는 방법입니다. So again, 등기. So 등기 again, registered mail. Registered mail, 국내, 우편물. So 국내 again, domestically, domestic. Sa loob lang ng bansa, meaning sa loob ng Korea.
upyonmul. Again, male. 안전하게, ibig sabihin safely. Safe. 보낼 수 있는, so can send. Pwedeng magpadala. Hangbok is way or method. Paraan in Tagalog. Merong imnida, yung is, are. Formal, declarative sentences. So, ibig sabihin, yung registered mail daw, yung registered mail ay paraan na pwede kang magpadala ng safe na mga domestic mail. So, registered mail is a way where you can send domestic mail safely. Tama ba yan? And yes, no? Sabi, safe kung magsisend ka gamit yung registered mail. Kasi nagpo-provide sila ng receipt of delivery confirmation service. Kung magsisend ng mga high-valued items or importanteng dokumento domestically or sa loob ng South Korea. So number 2 is katulad doon sa last sentence. So ito po yung sagot na hinahanap natin. Number 2 is correct. Tingnan natin yung number 3 and 4 kung bakit sila mali. So para mag-expand din yung vocabulary natin. Number 3, sabi, 국제 특급 우편으로 외국의 음식이나 약을 보낼 수 있습니다. So, 국제 특급 우편, ibig sabihin EMS. Merong uro, through, using sa pamamagitan ng, gamit ang in Tagalog. 외국에. So, 외국에, ibig sabihin outside South Korea or abroad. Sa ibang bansa. Umshik is food, pagkain. Merong ina meaning or. Yak. Yak meaning medicine, gamot. Punel su isumnida, again, can send. Pwedeng mag-send. Tagalogin natin. Ibig sabihin, pwede daw mag-send ng gamot or pagkain abroad gamit ang EMS. Tama ba yan? So hanapin mo na yan. Saan ba binanggit si Yak at si Umshik? So andito sila. Second sentence. So, sabi, pwedeng magpadala ng mga damit, libro, sulat gamit ang EMS. Pero hindi ka pwedeng magpadala ng mga cash, gamot at pagkain. So mali itong number 3. Sabi niya kasi is pwede daw magpadala ng gamot at pagkain. Pero sinabi dun sa nabasa natin, hindi pwede. So yun yung dahilan kung bakit siya mali. So number 3 is incorrect. Number 4. 사비 전 국제 특급 우편은 온라인으로 배달 상황을 확인하기 어렵습니다. So again, 특급 is EMS. Online. Online is online. Gamit ang internet, online. Merong uro. So again, uro is through, by, or sa pamamagitan ng. Pedal sangwang. Pedal sangwang, ibig sabihin condition of delivery or status ng delivery. Waginhagi. So waginhada, ibig sabihin to check. Merong gi or yopsumnida, ibig sabihin difficult, mahirap. So mahirap daw i-check yung status ng delivery gamit online sa EMS. Tama ba yan? Mahirap daw i-check yung status ng delivery online. Mali po yan, no? So again, ang sabi po dito sa first sentence, posibleng ma-check yung status ng delivery real-time gamit online. So walang sinabi dyan na mahirap. In fact, pwede mong i-check time. So ibig sabihin, madali lang po iyon. No? So hindi po iyon mahirap. So number 4 is incorrect. No? Again, correct answer is number 2.
So I hope na take note lahat ng vocabulary na na-discuss natin. Malaking tulong po yan pagdating nyo sa exam.